Yan. Coach Yan, ano po masasabi niyo sa performance ng team niyo today? Lalo na kay Bo na may bagong career high na naman. Ha? Bago na naman? Si Bo? Siyempre, masaya, natutuwa kami dahil consistent si Bo. Kailangan talaga siya mag double time. Kulang kami sa malaki. Hindi pa rin nakakalaro si Keith Datu, si Luis, hindi pa rin nakakalaro. Pero pinupunuan naman ni Bo. Marami naman siyang pampupuno kaya kayang-kaya niyang punuin. Yung mga guards namin, maganda nilaro ni Adrian, ni Jonard. Naisip ko before the game na mabilis din tong team na to tong Northport. So, sabi ko, isang test sa amin to kung kaya namin makipagsabayan sa kanila. Kasi pareho namang bata yung mga players namin. Siguro it's just a confirmation na pwede pala kaming makikisabayan dun sa takbuhan. And I think primarily, this win is because we had a good start. Nung first quarter, lumamang kami ng 22 yata, yung biggest lead namin. From there, medyo nagkaka-strict sila, makakabalik kami, naalagaan na namin. But if it were not for that good start, talagang makikipagkayurang ka hanggang huli dito sa Northport. Kasi kumpleto rin sila sa materyales. Lumalabas na rin yung laro ni Lucero. Medyo malas lang si Arvin ngayon, pero andun pa rin yun. I think may materials pa rin talaga itong team na to. Pero sobrang galing naman ni Bulanadi kanina. Hindi namin mapigilan. Coach, 5-game winning streak na ang rain or shine. What is the team doing right this time? And ano yung mga adjustments that really worked for the team? Consistent lang kami sa practice. We just try to get in the best shape because we're a running team. Pagka takbuhan ng puhunan mo, kaya mo itakbo yung 48 minutes. Wala, masipag kang tumatakbo rin sa practice. What you do in the game, you should do it better in practice. So, pa-condition, kita niyo naman si Bo, condition din. Kaya sabay siya sa extended minutes nga siya. Nag-improve na rin yung free throws namin. Dati, yun ang problema namin. Yung first 4 losses namin, a lot of those losses were really just missing free throws. Tapos nakalimang sunod kaming panalo, nare-recall ko yung last conference namin. Parang halos ganito rin yung pattern, 5 straight losses and then 5 straight wins. At least ngayon, 4 straight losses, 5 straight wins. Medyo lamang ng konti ngayon. But we're hoping that we can continue winning kasi sa itsura ng standings, magkakatalunan talaga rito sa quotient. Meron talagang mag-double tie, triple tie, maybe quadruple tie. Kaya sinusubukan namin talagang alagaan yung lamang hanggang huli. And this week is a heavy week for us kasi naglaro kami ng kailan ba tayo naglaro? Sabado, tapos Wednesday, tapos may Sabado ulit kami, babiyahe kami ng Chaong, Quezon. So medyo mabigat tong linggong to. Sana makaraos kami ulit sa Sabado para makapagpahinga kami ng medyo matagal-tagal. Bo, new career high for you and double-double yung figures mo today. Kaka-triple-double mo lang and then kakasat mo lang career high mo and then ngayon bago yung career high. Anong meron sa conference na to and what has been sparking your gameplay? Hindi, siguro yung kumpiyansa ni coach sa akin na talagang every time I suggest something sa place namin, talagang nag-a-adjust din si coach. So, yung kumpiyansa sa akin, yung kumpiyansa ng teammates ko, na every time na makita nila ako na libre, binibigyan nila sa akin. So, doon pa lang, talagang tataas ang kumpiyansa mo when it comes on offense and on defense. Siyempre, pagka nakakashoot ka on offense, gaganahan ka maglaro ng defense
O pagka nagkabaliktad naman, medyo down ka. So talagang it's a complete team effort for us. May i-arouse namin yung mga ball games namin na lahat kami nagtutulungan. It's not only one guy who's playing better. It's always like there's 3 guys, 4 guys na double digits sa amin. And yun yung sinasabi sa amin ni coach na balansyado yung opensa namin, hindi lang iisa yung talaga maglalaro ng maganda sa isang game. We are now opening the floor if the media has any questions. Walkover sa interview ko dito sabi nga ni Coach, kailangan mong mag-step up then namin kulang, but after itong search mo lang sa opensa, nasasanay ka na ba? Na-embrace mo na siya considering na usually role mo, leadership, depensa, everything. Yung kumpiyansa sa akin ni coach na pinagkatiwala sa akin yung primary offense namin, tapos hinahayaan niya ako dumiskarte on my own, and yun nga, nakakapag-decide tayo ng maganda, nag-result into good offense, and then I'm just doing my job, setting the ball screen, giving up some screen to my teammates, sharing the ball. I'm really into leading these guys kasi puro kami bata eh. May mga times kami na ang laro namin is rat-ratan eh, na kailangan medyo kontrolin mo. Although ang na sa amin ni coach is if we have pass break, doon kami, yun ang primary namin eh. Dahil yun nga yung ini-ensayo namin every day. Talagang mag-rely kami on offense, on fast break talaga. What would you say na sa career mo sa PBA, ito yung time na talagang naging offensive player ka? Kung stretch na to. Dito, mula nung na-injury si Kit, talagang inano ko sa sarili ko na kailangan ko i-insert yung sarili ko on offense dahil nung mga first few games namin, puro pasa ako eh. If I have a chance, if I have sa offense, talagang aangkin ko naman. Pero simula nung na-injury si Kit, talagang pininindigan ko na, magbabakaw na ako. Nagkakaroon na ako ng time na I have 16, 17 shots in a game eh. Bibihira sa akin yun sa 15 years ko dito sa PBA. Usually, tira ko 11, 10, pinakamarami na yun. Pero dito, this conference, mula nung na-injured si Kate, talagang sabi ko kailangan kong mag-ano sa on offense namin. Coach, with your fifth win, kumbaga ka-11 yung nasa wins lang, San Miguel, Ginebra, and I think NLEX. Tingin mo ba ka-level mo na rin yung team ng mga team na yun based on your performance so far? Hindi pa. Malayo pa kami doon. Bata yung mga team namin. Kailangan masubukan mo to yung talagang kayuran ng laro, yung endgame, yung patalinuhan, diskarte. So, lulutuin mo pa talaga. Pero maganda yung resulta namin ngayon dahil may mga laro kami na digdikan na nairaraos namin. So, sa akin, good sign yun. Good sign din yung may lead ka, tapos na-preserve mo. Yung mga batang team, minsan magkakaroon ng lead, tapos mauubos, hindi nila maitatawid. Buti yung sa amin, na itatawid namin. So, magandang senyales. Pero malayo pa kami sa San Miguel, sa Ginebra, sa Togentex, Magnolia. So, mga sobrang veterano na yun. May utak sa kuko yung mga yun, kaya mahirap talunin sa digdigan. Coach, nabanggit ni Bo na minsan nagsasuggest din siya ng mga gagawin. How are you taking that? Si Bo ba parang naging mo na rin, assistant coach on the floor? May gano'n na Oo, very vocal naman to ever since, nung una pa siya. Minsan napapagalitan ko siya. Sabi ko, vocal ka nga, pero yung sinasabi mo, minsan di mo nasusunod eh. Pero in-encourage ko yun, lahat sila. Kasi pagka may sinabi ka, obligado ka paninindigan mo rin. Pagka sinabi mo sa teammates mo na magsipag sila, kailangan nagsisipag ka. Sinabi mong dumiskarte ng maayos, kailangan nagagawa mo rin. Kaya malaking bagay ito doon sa mga bata. Naintindihan nila kung paano maglaro
dito sa team namin. Si Bo naman, kabisado na yung ugali ko. So, pinababayaan ko na siya. Pagka meron na akong hindi gusto, pwede ko rin sabihin diretso sa kanya, wag na yan, ayoko niyan. Pero pagka nakita ko na maganda yung sinasabi niya, okay sa akin yan, pwedeng gawin mo. Ano lang, diretsuhan na yun. Coach, kung nag-retire pa si Bo, ito consider mo po yung coaching staff. Hindi ko alam, mayaman na to si Bo eh. Baka ano na to, magdadrive na ng yate to. Hindi na siguro, ewan ko. Pero pwede naman yun, no? Dahil may utak naman tong pang-coach din. That concludes our post-game press conference. Congratulations to both